Ngayong halos walang patinang pag-ulan, maraming lugar na binabaha. Pero paano nga ba natin malalaman kung gaano karami ang bubuhos na ulan at kung may posibilidad bang bumaha? Kaugnay po niyan ay kausapin po natin ngayon live sa aming studio si Dr. Mahar Lagmay, ang pinuno ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ng ating gobyerno. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Lagmay. Magandang gabi rin po. Dr. Lagmay, 14 na po ang namatay dahil dyan sa Bagyong Hener. Ilang araw na rin po tayo inuulan at baha sa maraming probinsya. Sapat po ba ang warning system ng pamahalaan para talagang maayos na maabisuhan ang publiko, Dr. Lagmay? Opo, marami po ang mga ekwipo ng ating gobyerno, ang ating pag-asa, na meron po tayong mga mata sa langit. No? Yung satellite imagery, yung pinapakita po ni Katani. Meron din po tayong mga tinayong mga Doppler radars at saka mga itatayo pa. No? Para po pagandahin pa po yung ating mga pagkita dun sa mga dami ng ulan at saka yung mga parating na mga weather disturbances. Ano? Sa ngayon, meron po tayong mga Doppler radar sa Subic, sa Tagaytay, dito po sa Hinatuan at saka sa Cebu, no? Pati po sa Baguio at saka sa Catanduanes. No? At dadagdagan pa po natin ito hanggang maging 13 Doppler radar para ang buong Pilipinas po ay nakikita na natin yung mga ulap na namumuo na maaaring magdala ng mga ibang klasing pag-ulan. No? At ito pong mga Doppler radar, bukod sa nakikita po yung mga ulap, ay sinusukat po yung dami ng ulan at saka yung intensity na rain na pwede nating makita doon sa Doppler radar. At pwede rin po itong i-forecast. No? Meron siyang mga up to 6 hours na malalaman natin kung ganong karami. So sa ngayon po, marami na rin po tayong mga ekwipo. Dinadagdagan pa po natin to ng mga ground stations. No? A total of 1,000 sensors ang dinideploy po natin sa buong Pilipinas. Sa ngayon, may mga kailangan pa po tayong mga ilagay. Pero sa ngayon, yung dati nating na hinihingi na 1 hour na abiso mula sa pag-asa ay binibigay na po at hindi lang po ito 1 oras kung hindi kada 10 minuto na po. Mawalang galang na po, Dr. Lagmay, no? Pero Apo. yung po bang pang-abiso sa ulan, sa dami ng ulan, ano ho? Yung po ba'y pangkalahatan yun o ito'y iba-iba sa specific area? Dr. Lagmay. Specific areas po yun. Kasi kapag meron naman pong bagyo, hindi naman po lahat ay inuulan ng pare-pareho. No? Merong mga lugar na mas marami, merong mga lugar na mas konti ang pag-ulan. No? Ang mga sukat po ng ulan natin ay nakikita po sa Doppler. Inaamin po ng gobyerno na hanggang ngayon ay hindi pa lahat ng mga Doppler radars ay naka-install na at gumagana na. No? Pero kapag nabuo po natin ito sa taong 2014, yung lahat ng 13 Doppler radar na ay sakop na po ang buong Pilipinas at masusukat natin. Pero Dr. Lagmay, yung tao hindi naman niya alam kung gaanong karaming ulan ang magiging mapaminsala doon sa lugar niya. Paano yun? Hindi katulad ng mga dam, no? Meron silang basis, no? Para paglagpas dito sa level na ito, aapaw na. Sapat po ba din ang impormasyon sa publiko kung tungkol sa dami, sa volume ng rain, Dr. Lagmay? Yung mga pagbaha po, no, yun po yung talagang kinakatakutan natin. Bukod doon sa hangin na malakas na magtutumbahan yung mga puno at saka mga poste. Pero yung pag-forecast po ng ating mga baha, yan po ay depende rin doon sa dami at lakas ng ulan at kung ganong katagal ito bubuhos. Ano? Yan po ay pinag-aaralan natin. Meron po tayong Project NOAA na kung saan ay pinag-aaralan natin sa pamamagitan ng pag-survey ng buong Pilipinas ng 300,000 square kilometers na masinsin nating sinesurvey. Kada kalahating metro ay meron po tayong elevation at kapag nakalap na po natin itong ganitong informasyon, makakakuha po tayo ng mga simulations ng pagbaha sa kung anumang klaseng ulan ang pwedeng bumuhos sa atin. So pagdating ng 2013, next year ng December, nabuo na po natin yung ating mga simulations o pag-aaral ng lahat ng mga 18 major river basins na mapanganib sa baha. At yun po ay ginagawa dito sa ating Project NOAA. Ano po ba yung nagbunsod ng matinding ulan at hangin itong linggong to, Dr. Lagmay? Opo, no? Meron tayong tinatawag na sa analysis mesoscale, mesocyclone. No? Ito po ay isang parang ipo-ipo. No?
Bakit po tinatawag na mesocyclone ito? Kasi meron po tayong, kung iisipin natin, may micro, yun yung maliit, yung meso, yun yung katamtaman na laki, at saka yung macro, yun po yung malaki o yung ordinaryong cyclone. No? Ang laki po ng ipo-ipo na namuo, na nakita ng mga bandang 8:30 nung gabi nung Sunday, hanggang ito ay tumama sa Metro Manila, hanggang ito ay nawala nung mga bandang alas 12, alauna ng gabi, ay ang laki po ay mga 70 kilometers. No? Yung ganung kalaki, from 3.2 to 80 kilometers, ay meso ang laki niyan in meteorological terms, no? Sa terms po ng pag-asa. Kaya po ang tawag ay mesocyclone. Isipin na lang po natin ito sa tornado na biglang sumulpot doon sa west ng Bataan, at ito ay mabilis na umusad, pumuntang Metro Manila, at yun po yung nagdala ng malakas na hangin at malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila na naranasan natin nung gabi nung linggo. Opo, pero yan bang mesocyclone na yan na nababanggit mo, Dr. Lagmay? Hanggang ngayon ba nandito pa yan? Nag-dissipate na po siya nung tumama siya sa Sierra Madre, no? Okay. Pero ito po ay nabuo dahil po meron tayong weather disturbance doon sa northeast ng Luzon, no, yung Hener, no. Kumbaga ito ay naghigop ng hangin na nagdala na kasama nung ating habagat, no, at bigla pong nagbuo ito, no, parang may vortex of air, no. Isipin na lang natin na ipo-ipo. Mabilis po 'yan na hindi ordinary nakikita kasi maliit siya, mesoscale, 70 kilometers lang. Hindi nakikita sa satellite, pero nakita po ng ating mga radar. Namataan po ito, kumbaga short-lived siya, 3 to 4 hours siya, pero after 1 hour nang namataan ito, na-tweet na po ito ng Pag-asa. Ay, naku, yung tweet, naku, nandyan tayo sa tweet. Alam ko po na meron kayo, no, sa tweet. Pero itong problema dyan, meron po kasing iba na una muna, walang computer. Ano po? Pangalawa, walang Twitter account. Hindi po ba? Paano? Tama po yan, ano? Oo. Ang nakikita po namin dito, talagang short-lived yung event di ba? 3-4 na oras lang po yung nabigay na panahon sa atin. Pero yung importante po, after the first hour, namataan na po at nakita at naibato na po yung informasyon. At yung informasyon na po yan, ay gabi po nangyari na deliver, no? So, importante po na dahil meron tayong severe weather disturbance, lahat po ng tao ay dapat alerto, no? So, hindi lang po yung Pag-asa dapat alerto, yung bawat individual, lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, lahat po din ng media. So, lahat po tayo dapat ay nagtutulong-tulungan para magpakalat ng informasyon. Parang ding sunog ito, no? So, halimbawa, nasusunog yung isang komunidad, no? Yung unang makakakita ay hindi siguro yung natutulog sa bahay na nasusunog, no? Yung kapitbahay yung makakakita nito at ito isisigaw. At yung kapitbahay naman, pag narinig niya, isisigaw niya ito para sa ganung paraan, yung informasyon po ay makalat ng mabilis. Ang Twitter po ay isang pamaraan lamang para maikalat, pero hindi po nangangahulugan na yun lang ang paraan na ginamit. Nag-SMS din po. At syempre, nagre-rely din po yung Pag-asa na yung mga ibang mga kaakibat na mga ahensya ng gobyerno ay dapat maipakalat kasama rin po ang media dyan. Pero Dr. Lagmay, ngayon po ang pinangangambahan ng tao pagka ganitong merong bagyo, malakas ang ating ulan, no, ay hindi lamang baha, hindi lamang ulan, nariyan pa yung alon at nariyan pa rin ang landslide. Hindi po ba dapat ang lahat ng yan ay nalalaman din o nagbibigay ng babala sa publiko, Dr. Lagmay? Opo, no? Talaga po ang Pilipinas ay sadyang mapanganib, no? Hindi lang po yung mga sinabi nyo, meron pa tayong mga paglindol, mga pagputok ng bulkan. Halos 300 po ang bulkan dito sa Pilipinas, no? At kailangan po talaga natin ng mga tao para mag-aral nito at makita kung ano ang nangyayari dito sa ating mga kapaligiran na nagdudulot ng mga natural hazards, no? Talaga pong malaki ang problema natin at sinisikap po ng gobyerno. Ang huling proyekto po at ang huling utos ng ating Pangulo ay maglunsad ng isang proyekto na responsive sa ating mga disasters, no? Sa ating mga hazards. Ito po ang Project NOAA, na yung Project NOAA po, sinisimulan po natin ang pag-distribute ng information at near real time sa pagbaha po at weather, pero ilulunsad din po eventually yung mga pagtingin din po sa mga landslides. Ang utos po ay magbigay ng warning at least 6 hours in advance.
Maraming salamat po sa inyo, Dr. Mahar Lagmay, ang pinuno ng Project NOAA. Maraming salamat.